Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, DD ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ikaunom nga semana human sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mayo 7, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ug karon muadto ako sa nagpadala kanako. Apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kung dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Ug inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako, ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisiluta naman." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Let me share with you a karaan na kaya na ko ni nga dala nga experience. Back when I first, the first day nga ni sulod ko seminaryo, June 2008 gito. Pagabot na ko seminaryo, tawanan kay tungod kay Sabado ay Domingo man to nga gihatod mi sa among Padre Cura ug pipila ka mga kauban namo sa kumbento. And there were 3 of us nga ni sulod seminaryo gikan sa Pandalaga ato. Si Norgie Sabiliano, karon married na pod, ug si Arturo Baluarte Jr. nga minyo na sad no karon. Pagabot na mo seminaryo, kipato kayo, no? Murag lingaw kayo na namiss ka sa lugar. Uy, mo din seminaryo, mo din siya ang eskwelahan sa magpari. No? Okay pa to. Pero dihang mitalikod na ang among mga kauban nga naghatod na mo. Itong mga kauban sa kumbento, ang parikura, uli na sila. Di bati kong kamingaw, no? Pero okay pa to, no? Murag, okay na to, kamingaw, no? Like, nakuha na tingali, na-amaze, nahinganghan na tingali sa strange place, bagong nga place nga among giatuan. Pagkaugma na Lunes, pagkaugma sugod dayon amuhang 1-week retreat, no. Gikan Lunes hangtod pa sunod Domingo. Way tingugay manyong silensyom kay retreat god. So magtingog lang kung magampo, magtingog lang kung magmisa, magtingog lang kung mag-sharing ug dunay input. Nya guided retreat man. So buntag ra ang dunay session. Then pag human sa buntag nga session, mga sharing na din, individual reflections ug mga journal making. Sus anang Lunes gyud kung wa ko masayop alas 4 sa hapon puwerteng hilak nako atubangan sa simbahan kapilya sa Coriezo naman ni mga mahugani diha nya santa iya miglingkod dalag bangko ana may ilalom sa mahuganihan kay mamalandong puwerteng hilak nako. And I did not know then kanong nihilak ko. Dili pud siya tungod kay gimingaw ko sa akong mamang papa. Anad mo ko nga layo sa akong mamang papa kay sukad ko na tawo hangtod ko nagdako murag kanunay man kong kabiyaan gyud sa akong mamang papa like pagkatao na ako, gibilin ko nila sa kong lulug-lula tungkol sa ilang panginabuhi, pangarbaho. Hangtod nga na grade 3, magduawan sila, pero grade 3, dito ram ko gapuyo si Kihor, basta kong lulug-lula, nga sila din sa Mindanao. Grade 3 pa man itong dihang nibalihin ko din. Pag grade 4 na, human grade 3 dito. Pag grade 4 na ko din, hangtod nag grade 6 ko, huyog tuod Manila, pero naanam ko yung mga igsuon, murag, anad na ko nga malagmalayo sa pamilya. Pagka-graduate na po na ko sa elementary, pag high school, second year high school ko, nag-working na ko sa kumbinto hangtod 4th year. So, wagid ko'y ingon o kanang rason nga mo ingon nga akong gikihilakan tungkol kay gimingaw ko sa mamagpapa. Katurag yun, no nga, makadumdum ko dihang uli na sila, kami na lang tulo at akong mga kauban, ang kaila niya. There were 115 of us nga mga seminarista atong panahon na. Tagabi kadaghan sa mga seminarista. Sa among batch, 34 may kabuok. Ang nangapari, murag 7 nang mintingali may nangapari sa 34. No? So, ang puunon, kay
Ampuon ka na magpari, mga igsuon. So kung naamoy mga anak nga magpari, ampo ninyo mga igsuon, barkada nga magpari, please pray for them, no? Lisod kaayo ang lang paningkamot pa lang ba nang mupuyo eskwela seminaryo. Kanang ampuuno ng kaayo. So matuto ano, karon pag ko ka-realize og kapamalandong, ano kang mihila ko adto? Madumduman ra gyud nako katong ihatod mi nila pagtalikod nila murag subo na kayo kong dunghan. Kana bitawng part nga mo let go na ka. So that you have to be open, to open up yourself for a new possibility. Let go ka sa kinabuhi nga kauban sa mga barkada, maglaag-laag lang for a life nga gipili nimo para sa Ginoo. Let go ka sa pangunahuna nga magka-girlfriend tungod kay pare man ka, no? Ang kinabuhi nga puy-an, ang kinabuhing usaranhon man nga praktisa nimo diha sa imong pagka-seminarista. Puyo ka sa seminaryo, hawa sa ubang mga batan-on nga makalaag-laag, makasuroy-suroy, uban pa, no? Mga kadal-apil sa ilang luling hayaw. Tungod sa seminaryo, you have a schedule sa imong sundon, gikan sa buntag hangtod sa gabi. Kinahanglang maningkamot ka para sa imong kaugalingon, manglaba sa imong para sa imong kaugalingon mga gamit, ug uban pa. Aron nga motubo ka. Meaning to say, for that new possibility to grow in you, you have to let go of something. And I tell you, my dear brothers and sisters, letting go is very, very hard. Lisod kaayo ang mamuhi. Pero ang nakanindot, tungod kay when you let go, you choose the better part for yourself. Sa atong kinabuhi, daghan kayong mga instances yun nga kinahanglang mo bid goodbye ta to persons and things nga duol sa atong dughan, kasing-kasing, only for a higher cause. Diha mago sa Ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, si Jesus pud na namilit sa iyang mga tinud-an. And I tell you, matod pa sa Ebanghelyo, ang iyang mga tinud-an og si Jesus nasubo tungod sa iyang pagbiha. Di agud mo nang tugay gud pud sila kaayong gauban. Sulod sa tulo ka tuig, no? To be precise, tungod kay 30 years old diyang nagsugod si Jesus sa iyang ministriya. Nya 33 years old diyang namatay siya, dayon nabanhaw. And all the many experiences they had together, kadto tanan, motoy mingahawan nila. Ang mga higayon nga nagkuyog sila aron musangyaw sa Ebanghelyo, muayos mga masakiton, uban pa. Ang mga higayon nga gireprimand sila ni Jesus, ang mga tinud-an ni Jesus. Ang mga panahon nga tunabay mga hitabo, experiences kinabuhi of betrayal then reconciliation as what happened to Peter and the rest of the disciples. Dihang italikod silang nanagan, dihang gidakop si Jesus. Hangtod nga nabanhaw siya. Kanapit ang mga parts sa kinabuhi diin ilang nasukod ug mas napalawom ang ilang relasyon. Mao to ang usa sa mga hinungdan ug rason nganong nasubo sila kay mingahon sila adto. Plus the thought of the coming days ahead nga doon na naon tatay mga plano ba no, mga lakang ug lakaw kauban kanang tawhana. Pero dili na madayon tungod kay mawa siya. Kanapod no nga bahin. The thought of your plans ahead of you together with the person nga di na nimo matuman tungod kay mawa na siya. But balikon ako. In letting go, we open ourselves for a new possibility, for new blessings to come, for new grace to sprout into our lives. Ang nakanindot tungod kay si Jesus, bisan kung mubiya siya, iyahang gipasaligan ang iyang mga tinud-an sa pag-ingon. It is better for you that I go, for if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Gisaad ni Jesus mga igsuon nga sa iyang pagpiya, kanunay gihapon siyang makig-uban nila diha og pinaagi sa Espiritu Santo. And through the Holy Spirit, the world will be changed. Ang nakanindot nining saad ni Jesus karon mga igsuon nga taliwala sa iyang pagbiya di ay dunay grasya nga mahitabo. And only if they will be able to let go can that grace be made
possible. Nindot mga igsuon, no? Yung malandong tani ining mga pulunga karon sa kinabuhi. Sometimes we have to let go of many things in life for the sole purpose of God's grace to sprout into our lives. Aron nga duna pay bag-ong grasya nga mutubod sulod nato. We have to experience moments of letting go aron nga dinhi nato mutubod ang grasya sa Ginoo. Kung diha sa Ebanghelyo, si Jesus ang ilang gilet go mga igsuon, karong panahon na, dili si Jesus ang atong ginahanglang i-let go. Kung dili, mangginahanglan tang mu-let go og daghang mga butang karon sa kinabuhi for Jesus. Akong malikon, kung kaniadto, kinahanglang mu-let go sila sa presensya ni Jesus, aron nga ang Espiritu Santo mubanos, unya ilang mabati diha sa Espiritu Santo ang makanunayong grasya nga nag-uban kanila gikan sa Ginoo. Buot pasabot nga si Jesus, technically, uban ra gyud gihapon nila. Though not physically. Pero karong panahon na, lahi na ang sitwasyon. We have to let go of many things to give Jesus a place in our hearts. Mamuhi tagdaghang mga butang aron makabaton ang Ginoo og luna diha sa atong kinabuhi. We have to let go of our bad habits and attitudes aron nga sulod nato, mukuyanap sulod nato ang mga batasan o mga gawi nga iya gyud ni Jesus. Ikinahanglan tang mu let go sa daghan kaayong mga kinaiya nga mao'y nahimong babag nato sa atong relasyon sa Ginoo ug sa uban nga mga igsuon nato. We have to let go of our hate for love to sprout into our lives. We have to let go of our kining mga pagdumot aron nga mosulod nato mutubo ang pagpasaylo og paghigugma. Kinahanglang mo let go ta sa atong own selfishness para ang grasya sa Dios sa pagkamangihatagon, sa pagka maamumahon sa uban, mukuyanap sulod nato. Lisod biya ni, no? Lisod ni. Sama sa akong giingon, letting go is difficult. Pero diha lamang sa pag-let go, nga mo pahunob ta og bag-ong posibilidad sulod sa atong kasing-kasing alang sa grasya sa Ginoo. It is only through the grace of God that we can truly overcome this. Lisod man, sumangayo tas grasya sa Ginoo aron nga maka-let go ta. Again, why? For a higher cause. For a better purpose. Ang hinaot ko mga igsuon nga kining mga pulunga karon sa Ebanghelyo, magdala nato sa pagmamalandong kanunay sa atong kinabuhi. Kini bang atong gihuptan karon? Higher purpose ba ni? O basin og igo lang tang gihuptan ani aron maut-uta og malayo sa Ginoo? Kini bang atong mga gihuptan karon nahimo ba ning agianan sa grasya sa Ginoo nga ninato? O tungod ani nga atong gihunahuna nga grasya murag nalayo na hinuon ta niya og sa atong isig ka tawo? Kini bang atong pagka madinumtanon nahimo ba ning agianan sa grasya o basin og tungod ani sige lang tag kasuko, sige lang ta og kanang pamalikas, sige lang ta og atubang sa mga bisyo? So basig mao na ning panahon nga malandong ta. Either to let go of that for a higher purpose or to hold on to that basin ba og sa atong pag-hold on ana gisirad ana to ang grasya sa Ginoo sulod sa atong kinabuhi. Ang malikon, letting go is difficult. But remember, only in letting go can we allow new possibilities and grace to come into our lives. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nato nining atong programa. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato dinhi nining atong programa. Ako ding greetings karong adlaw sa parokya sa Luok, Plaridel nga nagasaulog sa ilahang piyesta karong adlaw. Ang misa ni Archbishop karong adlaw didto alas 9 sa buntag.
Pudagan pa na alas 9:30. Aron ang mga tao magkahugpong yun, no? So happy fiesta ninyo diha mga taga-Luok, Plaridel. Akong greetings sa pamilya Amatong, no? Kang Mami Vivian Amatong, salamat kaayo niha, no? Si Mama Vivian Amatong nahimong suod gyud kay nako tungod kay sa dihang dito pa ko sa kolehiyo, sa seminaryo, siya mo'y nagtabang nako pod, no? Kay nagkautang-utang man sa dito tungod kay lagi wa tay sponsor, pero siya naabot aron nga mutabang pod nako, no, sa ako ang mga kalisod kaniadto. So, salamat kayo, Mama Vivian. Sa mga anak, no, si Don Cerise, si Kent, no, o si Tiris. Ano, salamat kaayo ninyo. Sa inyong pagkamanggihatago, no, pamilya Amatong. So, murag piyesta po dito nila noon, sa iyang mama, sa ilang nanay, no. Happy fiesta ninyo, pang taga-Luok. Sa mga nagsaulog pod karong adlaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga piyesta kaninyong tanan, happy fiesta, no? O ang Dios unta magabulig kaninyo karong adlaw gikan atong yaging tuig sa mga grasya nga inyong gikinahanglan. Sa mga naka-survive kamo nining gikan atong piyestang yagi hangtod karon, tagaan ta mo sa grasya nga gikan karon hangtod sunod piyesta, mulahod tayo makasugakod na sab, no? Sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Ako po nga greetings sa mga nagsunod nato karong adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Labi na gayud kadtong mga nagsunod nato diha sa atong TV, sa atong radyo. Salamat kay ninyo diha maayong adlaw, maayong buntag. Sa mga nagtan-aw nato diha sa Facebook o sa YouTube, sa TikTok, salamat kay ninyo diha, no? Sa inyong makanunayon nga pagsunod ug pagsuporta kanato nining atong programa. Salamat og nanginaot ko sa inyong dugang pan nga panaba pagampo og tabang nining atong istasyon. Alang sa mga suki kay natong tigpaminaw, no? Ang greetings diha kang Sir Alan ug Ma'am Cristo Bitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Stosi and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, ba sila mga anak, no? Kang Adriana, kang Paula ug kang Jap, no? Kini sila gyud kining mga bataa, kagmay pa ni sila. Sige na ni silang paminaw sa tong pamalandong, malingaw sila tungod kay i-mention daw sila nako, no? So, may buntag yun diha, no? Kang Jap, kang Paula, o kang Adriana, no? Salamat kayo niyo. Sa pamilya kong, kang Nanay Angie Sapero, kang Rodel o Emma Alamilio and family, kang Nanay Joy Idul and family, kang sa pamilya Takan o De Los Santos, kang Mama Maria Mides Caruso, kang Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, may buntag nyo diha. Kang Parius Fer Arivalo and family, kang Kapitan Reynal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family, salamat kaayo. Kang Nanay Dora Liagas and family, sa pamilya Lahi-Lahay des Pantaon pod, no? Kang Board Member Emmy Lahi-Lahay, kang Ma'am Josie Lahi-Lahay, Ma'am Juday Lahi-Lahay, kang Ma'am Cheryl Lagat sa Uman, Hermoso family, good morning nyo diha, no? Kang Ma'am Rosvilla Galimpusan and family, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, no? Kang Primitivo o Elena Lausa and family, may buntag, no, ninyo. Sa pamilya ni Ma'am Emma Tuba, kang Kuya Richard Bation and family, kang Ma'am Hazel Bahian and family, sa pamilya Amparado, Johnson, Magkabio, Laranjo, kang Arvin Laranjo diha sa Pulot, no, may buntag. Kang Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya Alfaro Cañete, good morning. Sa pamilya Alforque, kang Pare Julmar Sige and family, kang Sir Imon Nelson Limpahan and family, kang Sir Sanig Mambebe Neri, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Kuya Sanig at Maritez Waminal and family, good morning, no? Kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, kang Kuya Luloy Lumakad and family Desgango, Tatay Boy Nanay Konsing, no? May muntag. Kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, kang Ma'am Gabriela Acailan, Ma'am Aaron Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma o Adela Bacod, ay buntag nyo. Kang Dunigel Nunez, good morning nyo diha, no? Sa mga nagsunod na to diha sa Pamalandong, diha sa Clarin, ay buntag nyo diha. Ug sa tanan nga nagsunod ining programa, diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay taman sa maabot ini atong Sibya, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ug maayong kaninyo. Mga iso nini na lang kukuto bayog kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus ay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ug mana usab uban sa panabang ug pangama sa tong mahal nga inahan si Santa Maria
atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.